Hello, ayan. Magandang araw sa inyo guys. Ayan. Today guys, since maraming event na dadating kasi palapit na ang summers, ayan, maraming fiesta, graduation, ayan, kung mga birthday, mga excursion, ayan. So, ang naisip ko guys ay magdi-DIY na lang ako ng bag na paglalagyan ko sa aking mga pag-giveaways. Kasi ako din ang may mimigay, kagayang sinasabi ko sa inyo dun sa mga nagsusubscribe sa akin, sa mga hindi nang iiwan, talagang binibigyan ko ng pabuya kapag ganitong panahon ng summer. So, ay, anong gagawin ko guys, since marami akong mga sako, ayan, empty sacks, hindi ko tinatapon, hindi ko din nilalagyan ng basura, itinatabi ko kasi talagang may paggagamitan ako. Ayan, i-share ko sa inyo guys kung paano ako gagawa ng aking sako bag. Ayan, lalagyan ng aking mga pag-giveaways para sa mga gusto kong bigyang tao. Ayan, para hindi ako bibili, para hindi na rin ako gagastos at mababawasan yung basura. Nakakatulong pa ako sa kalikasan na hindi itinatapon yung mga sako sa tabi-tabi o sa mga basurahan. Ayan, ito i-share ko guys, napakadali lang. Gayahin ninyo ito at makakatulong ito sa inyo. Hindi lamang kapag hindi nyo lamang magagamit ito sa mga pag-giveaways, pwede rin itong pamalengke, lalagyan ng mga gamit nyo sa bahay, at kung ano-ano pa. Ayan, kaya makakatulong talaga ito guys. Ayan, bago ako mag-umpisa guys, welcome back to my channel. Siyempre, Hilda Chavez Ebi. Ayan, huwag niyong kalimutan guys. At ito umpisahan ko na, isi-share ko sa inyo, napakadaling DIY lamang. O ayan, etong mga sako guys, syempre hahatiin ko muna to sa gitna. Gagawin ko siyang dalawa para marami akong magawa. At meron ako syempre ditong panghati. Eto guys, etong gagamitin kong panghati sa kanya guys ay sealed ng plastic. Yung kapag nagsisild ka ng plastic, may machine akong ganun. Yun ang gagamitin ko para diretsyo na siyang nadidikit. Dodoblehan ko na lang ng stapler. Stapler lang ang gagamitin ko kasi wala naman akong ibang magagamit. O ayan, di ba ang daming mga sako-sako sa bahay? Yan. At alam ko kayo din, marami rin kayong mga sako. O ganito lang guys, syempre ayan. Hatiin ko lang dito sa gitna. Ito mainit ito dahil di kuryente nga ito. Ayan. Kung meron kayong ganito, mas maganda kasi agad siya, diretso siyang nakadikit. At tulad ng sabi ko, gagamitan ko pa ng stapler pang doble para mas matibay yung aking sako bag. At kung meron kayong ano guys, makina, pwede nyong tahiin. Mas matibay din yung tahi. Ako kasi pang mabilisan lang dahil hindi ko naman ito lalagyan ng mabibigat. O yan, naging dalawa na to. At depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pwedeng mas malaki pa dito, pagdugtungin nyo yung dalawang sako. O ayan, ganito lang ito. Mura lang ito guys, bumili kayo ng ganito para kapag meron kayong dinidikit ng mga plastic, isisil ninyo, mas mabilis. O didikit ko lang dito sa bandang baba para kumapit siya. Saka ko dodoblehin na lang ng stapler. Kung tulad ng sabi ko, kung kaya nyong tahiin, tahiin nyo. Kasi talaga naman mas maganda kasi nga sako ito, mas maganda sana yung tahi. Kaya lang kasi matatagalan ako. Kaya hindi ko na siya tatahiin, dun lang ako sa pangmabilisan para magamit ko kaagad kasi nga gagamitin ko na ito. Kaysa naman itapon nyo yung mga sako, gawin yung basurahan, i-DIY nyo na lang para magamit pa sa ibang bagay. Maraming paggagamitan. Ayan, magkakakat lang din ako ng gagawin kong handle. Napakasimple lang naman ito guys eh. Hindi talaga mahirap gawin. Kasi nga, naisip ko, bakit hindi ko ito gawin ganito? Eh, napakadaming sako dito sa bahay. Minsan pinamimigay ko kapag may humihingi. Pero ngayon, syempre, hindi ko na ipamimigay kasi every time na meron akong sako, agad ko siyang gagawin agad na bag. Para pagdating ng halimbawa mga occasion,
like for example, Christmas, ayan, gusto mo mamigay sa yung mga kaibigan, kamag-anak, hindi ka nabibili ng paglalagyan mo. Eto na lang yung gamitin kasi hindi naman mahalaga yung pinaglagyan. Ang mahalaga dyan ay yung ilalaman. At syempre, wag lang din yung lalagyan ng mga super mabibigat. Hindi rin kakayanin. Pero kapag pinahi ito guys, matibay na kahit lagyan nyo ng mabigat. O yan, stapler ko lang yung handle niya. Ganun lang kasimple. At kung meron kayong ibang gustong gamitin para mas matibay siya, pwede naman. So, didikit ko lang din ito para hindi naman siya matastas kasi matatastas siya kapag hindi ididikit. Malaking menos talaga guys kapag maparaan tayo sa buhay. Basta't nag-iisip lang kayo kung anong mga dapat gawin sa mga bagay-bagay na meron kayo sa inyong bahay, sa loob ng inyong bahay, o kahit sa labas naman. Gawin nyo. Basta't mapapakinabangan nyo. O, di ba bag na siya? Ayan o, ganyan lang kasimple o. O, di ba guys? Pwede ng bag sa school. O, pwedeng dito ko na rin ilagay yung mga school supplies na ipamimigay ko sa mga bata. And then, bigay lang ng bigay sa mga bata. Pwede na ito. Kasi ang project namin ngayon talaga ay maghanap pa ng mga student na talagang mas nangangailangan. So, ito, isang puno lang dito ng school supplies. Pwede na. Iabot na sa mga bata. Ayan. Tutuloy ko lamang ito guys dahil marami talaga ito. Siguro, makakagawa ako dito ng mga 200 pieces na bag na sako. Sa dami ng sako dito sa amin. Biruin niyo yung buong isang taon na bumibili kami ng bigas. O buong isang taon yun, iipunin ko. Pagdating ng December o January, gagawin ko ng siyang sako bag. Kaya napakadami. Yan, paulit-ulit lang naman guys. Ayan. Yun nga lang, baka yung mga pagbibigyan mo student hindi matutuwa kasi sako yung pinaglagyang bag. Ingat lang din kapag meron kayo ganitong pandikit kasi mainit. Yan, ganyan lang yan. O, diba? Mabusisi nga lang. Kaya kailangan magtiyaga. Magtiyaga ka talaga sa mga bagay na gusto mong gawin. Pero kapag gusto mo, madali lang. Wala namang kahirap-hirap kapag gusto mong gawin ng isang bagay at gusto mong pagandahin. O, diba? Ang ganda na. Hindi naman talaga mahirap. Ganito lang naman siya. Kasi nung minsan nakita ko, nung pumunta kami ng Baguio, daming tinitindang sako bag. Kasi nga doon, bawal talaga gumamit ng plastic. O, ayan, ganyan. At ang maganda rito guys, malinis. Hindi siya maruming tingnan. O, ayan. Dahil nakagawa na ako ng maraming sako bag, syempre, lalagyan ko na ng mga laman. Ito, ganito lang. Lalagyan ko siya ng grocery para ipamigay. At kung meron pang idadagdag na iba, pwede naman. At hindi lang
grocery items ang pwede ilagay. Kung namimigay din kayo ng mga damit, pwede rin dito. Ayan, mamimigay kayo ng mga iba pang klaseng pagkain, mga gamit. Ayan, kung mamimigay din kayo ng pera, pwede rin naman dito ilagay sa sako para hindi obvious. Hindi ka maho-hold up kasi nakalagay lang sa sako. O ayan, lalagyan na ng laman. At kung may iba pang gustong ilagay dito, pwedeng-pwede naman. O, di ba napakasimple? At ayan na, charan! O, ito na guys, o nakikita nyo, di ba ang ganda? Ayan, napaka-useful, ayan. At kung kayo naman ang gagawa ng ganito guys, ay medyo dito sa kanyang handle ay lagyan nyo ng mas matibay na pakapit o dikit o kung ano man ang pwede nyong gawin. Kasi ako ang ginawa ko lang stapler dahil nga paglalagyan ko lang ng mga magagaan-gaan lang naman. Pero kung medyo ang ilalagay nyo ay yung mabibigat, tibayan nyo yung kanyang handle. Ayan. So, ganun guys. Tingnan nyo, napaka-useful. Hindi na kailangang bumili pa kayo ng mga bag na ganito. Lalo sa mga ibang lugar, kapag dumadayo kayo, mayroong mga bayan dito sa atin sa Pilipinas na hindi pwedeng gumamit ng mga plastic bag. Kailangan talaga may dala kang eco bag or bag mo mismo na mga paglalagyan ng mga pinamili mo. So ayan, salamat sa inyong panunood guys. Sana ay may natutunan kayo kahit konting bagay lang itong na-share ko sa inyo ay malaking bagay na rin kung inyong susundan. Kaya salamat sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga subscribers, followers, viewers, at dun sa aking mga student, waiting na po sila para sa kanilang school supplies. Kaya po, hinihingi ko po, suportahan niyo po ako para po mas maipagpatuloy ko yung pagtulong sa mga bata. So, ayan, maraming salamat, God. Maraming salamat, guys. God bless and happy summer!